So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, balik tayo sa Motus. At ito naman yung isa sa mga requests ng ating viewers or ng ating subscribers, no? 7K versus Blizzard. Huwag na natin patagalin. Shoutout kay Jeneline Piloton sa nag-request ng battle na to. So kakaibang battle na naman ba yung makikita natin dito, no? Na-review natin si 7K na nung nakaraan lang, uploaded na yan, no? Yung laban niya kay Ipeteticos. Tanginan, sobrang nagulat ako sa naging performance ni 7K that time. Tangina, grabe yung multi. So nakaabang-abang lang si 7K dito kasi lalagyan or gagawan niya ba ng multis yung Blizzard or what? Diba? So yun lang yung naging kaabang-abang kay 7K kasi yung Ipeteticos na yung nagmulti siya about dun sa Ipeteticos na name, sobrang effective yun sa round 1 eh. Na-review ko yun, sobrang ganda ng performance si 7K doon. Kaya props kay 7K doon. So naging kaabang-abang lang para sa akin yung performance ni 7K dito. Sakto na may nag-request din ng 7K versus Blizzard at nakalista yun sa notebook ko. Kaya shoutout kay Jeneline Piloton. So sana active ka pa sa channel natin kasi alam ko medyo na matagal na tong request mo na to. So sana andyan ka pa rin sa channel natin. So ayun, tingnan natin kung anong klaseng battle yung ipapakita ni 7K. Kay Blizzard naman, wala na tayong dapat pag-usapan kay Blizzard. Napanood ko na to sa FRBL, sa Motus. Alam ko kung gaano kalakas na, lalo na yung laban niya kay Killua. Yung laban niya kay Killua sa FRBL 1 up 4, tangina. Panoorin niyo yung review ko doon. Para sa akin kay Blizzard yung ano na yun, yung battle na yun. Kaya tingnan natin kung anong klaseng salpukan yung mangyayari, no? So let's see. Shoutout ulit kay Jeneline Piloton sa nag-request ng 7K versus Blizzard. So let's go. Si 7K, unang banat 7K, Gaspangan 2. Pakinggan natin. Mararanasan mong lungkot, di mo nagugustuhin tumayo. Lulumpuhin ko na to, ngayon mo palabasin si Makoy puta, pag-uumpugin ko kayo. Motus game! Nice ah. Huling kalaban ko, ganto mag-deliver! Tangin na makabasag eardrums ang hap... Buti na lang pala nauna kong review yung Ipeteticos versus 7K, no? Nauna pala yun bago to. So, ayos na, natawa ko dun sa atake ni 7K. Tapos, kakatapos pa lang sabihin ni MZ na unang banat kay 7K, puta, nag-spit na agad siya. So, score din yun para sa akin. Wala siyang sinayang na oras. So, yun. Tignan natin kung powerful, ha? Powerful. Hindi niya mauna si 7K. Unang banat 7K, Gaspangan 2. Pakinggan natin. Mararanasan mong lungkot, di mo nagugustuhin tumayo. Lulumpuhin ko na to, ngayon mo palabasin si Makoy puta, pag-uumpugin ko kayo. Motus game! Ayos. Huling kalaban ko, ganto mag-deliver! Tangin na makabasag eardrums ang hapdi talaga. Ngayon ganito kaletse tignan, ang sakit sa mata. Hoy, nakakasira ng pandinig at paningin. Ako'y nakakahalata na. Isusunod mo sisirain pang amoy. Di nakatakatakang mabaho yung sunod na katapat. Huwag naman sana katana! Gagi. Oo, Ay gago. nakakasira ng pandinig. Wag naman sana katana. Gago. Ang next na kalaban ni 7K si Katana. Tangina. Gago puta. Kinall out mo kasi, binigay tuloy sa'yo. 7K, gagi. So, hindi ko na sasabihin kung kanino, basta hindi ko na sasabihin kung saan yung battle na yon. Basta ang alam ko na next na kalaban ni 7K si Katana. Kaya tangin na 7K. Hiniling mo eh, ayan. Binigay sa'yo. Sunod mo sisirain pang amoy. Di nakatakatakang mabaho yung sunod na katapat. Huwag naman sana katana! Oo, nakakasira ng pandinig, paningin at pang amoy. Ang lala na niyan, bes.
Kaya tanong ko sa sarili, bakit pa ako bumabattle kung nawawalan na ng sense? Kasi yung gigil ko sinasabi last battle, legit talaga. Tapos Blizzard na naisip ang apula sa init kong dala. Hay! Dismayado na naman ako kay M-Site, yay! Blizzard gago laban sa Takomang 7K! Inilampaso ng tangang ano niyang Wexang play! Lipad siya nung masapak na to ng left-right dame! Di mo kaya yun! Sa ating dalawa, alam na lahat na ako mas malupit ang play. Habang mga letra mo manatatiling nasa hulihan na parang XYZ. Holorime at extended rhymes kayo mang dala. Habang ikaw tinutugma mo yung yawa sa Yang One. Sino dito isa sa judges? Sino dito? O yan. Paano na lang kung yung nag-holo vote niya? Yawa, Yang One. Pwede naman, lalo na kung mongoloid ka. Oo, mongoloid ka kasi tingnan nyo. Pupurihin ako niyan. Tapos lalaitin sarili. Para aprobado at maangas. Sasabihin, ang pogi ni Jake, gago ka mukha ng Vargas, habang siya naman, malupalupang patatas. Kasi yan lang yung mga choice ng mga pangit. Gawing katatawanan ng sarili, lalo't hindi magawang yung gameplay tindihan. Ngayon mo gawin niya, sige patunayan mo magkakahanay kayo nila AK-69, mga pangit! Eto pagkakamali mo, kakadiring rapper. Kesyo, masasawi ito sa napiling battle. Pero sa matalino ka nakitil, brother. Negrong magpapakaimo mala Jimmy Butler. Pero real talk, negro na imo magpapaka Jimmy Butler. So kung nakita nyo yun sa Facebook, yung nag-trend na yung hairstyle ni Jimmy Butler na nakatagilid, no? So yun yung reference ni 7K dito. Tangina is Jimmy Butler, kanakitil brother, negrong magpapakaimo mala Jimmy Butler. Pero real talk, tangina is snitch yan, oo kinuwento. Sa JC at mga kaibigan, todo imbento. Pinagyayabang na may chicks yan, tol, no shit, pero yung babae na mismo magsasabi sa'yo ng tangina mo, Christian Paul Monedero! Gago na yun. May singit moments na naman si 7K. Favorite sa laban niya kay Epeteticos, sumingit doon si Casper. Tapos ngayon si Amari naman. Gulat ako doon, gago. Pinagyayabang na may chicks yan, tol, no shit, pero yung babae na mismo magsasabi sa'yo ng tangina mo, Christian Paul Monedero! Tangina, minura. Inutil ka kasi, kaya binida mo yung kamanyakan mo sa GC. Wag kang na-expose! Sige, i-deny mo ngayon yan. Kung gusto mong lumabas yung mga screenshot ng pagmamakaawa mong wag kanyang i-post. Nagpapainit pa lang ako, Blizzard! Time! Okay, so tangina, napansin ko pa rin yung multis ni 7K, hindi pa rin nawala talaga yung ano niya, yung multis niya. Umpisa pa lang, umpisa natin sa kung paano nag-start si 7K dito. Umpisa pa lang, kita nyo na yung pag-i-agresibo ni 7K. After pa lang sabihin ni MZite na unang banat kay 7K, pakinggan natin, pumasok na agad si 7K. Tapos yung pag-mock niya dun sa past battle niya kay Epeteticos, yung ganito mag-deliver, tawa rin ako dun. Tapos pangalawa, yung sakit sa eardrum, sakit sa mata, tapos sakit sa ilong, tapos kabay call out kay Katana. Nakakatawa lang kasi alam ko next na battle talaga ni 7K is Katana, no? So ayun, content, andun yung multis, andun pa rin yung multis. Nagulat na naman ako sa pasok ni Amari doon, kasi syempre akala ko walang ganun yung mangyayari, pero nakakagulat, no? Kasi yung laban niya kay Epeteticos, sumingit na doon si Casper, tas dito ulit kay Blizzard may sumingit ulit. So nakakagulat lang na ano. So parang ano tuloy, no? Sa next na battle ni 7K, parang ang mangyayari tuloy, magkakaroon ba ng singit moments pa rin
may lalabas pa ba na something. Yun na tuloy yung aabangan kay 7K. Pero sana wag naman na masanay sa ganun, no? Sana yung mga, hindi lang si 7K, we're talking to all battle MCs, no? Si Sak kasi yung may sala niyan eh. Si Sak Maestro tsaka yung kay Sayad versus Invictus. Yun talaga yun eh. Pero ayun, okay yun, pero na ano lang ako, na nagtaka lang ako kasi sa dalawang battle na magkasunod na battle ni 7K ginawa niya yun, no? Sayang, kung siguro dapat, suggestion ko lang, may gap or may interval, no, na sa next battle wala, sa next battle wala, tas sa next meron na, 'di ba? Parang yung magkasunod kasi parang nakakaumay. So ayun, multis, tangina andun pa rin yun, tas biglang sabi niya ng di mo kayang gawin yun, 'di ba? So, okay, maganda yung maganda yung performance ni 7K, pero medyo sa punto, medyo hindi pa ako ganun na bigatan. Medyo kulang pa. Siguro, naging preference ko yung 7K dun sa Epeteticos, yung round 1. Yung round 1 ni 7K Epeteticos. Siguro, naging ganun yung expectation ko kay 7K. Pero, yun, looking forward sa rounds 2 and 3 ni 7K. Pero overall, malakas naman yung round 1 ni 7K, pero still may hinanap ako na darating, no? I think mga solid na suntok, so mabibigat na punto, mga haymakers, pero hindi natin narinig yun dito sa round 1. So tignan natin. Round 1, Blizzard. Papangit ng nilabas. Puro kamukha ni Supremo. Amari, pasensya na. Kakantutin kita mamaya sa harap ng boyfriend mo. Sarap! Hanggang mainggit si Platito, mga animal. Maiinggit si Platito, ang tawag doon, kambal karibal. Game? Yeah! Because tonight won't be the night when I will fall for you. Mukha kang salugubang. Nirequest kong kabatil, Joker. Pero ano nangyari, sir? Gusto kong kalaban nagwa one-liner, hindi naka-eyeliner. Feeling varsity player porkit yung hairstyle Jimmy Butler. Pwede kang ipantapat sa chick boy kasi ikaw ay chick, sir. Daniel Patilla wannabe. At to me teach me how to doggy. Binansagan din siyang mahal na hari kasi yung utak parang si Manggi. Walang tako man tutumba, yun ang sambit nila palagi. Pero sa oras na papatumba ko tong 7, lalabas, tunay na pogi. Kasi kalaban ko na naman, gwapo. Ano ba to, Destiny? Tapos yung MC name, 7K. Taas ng quality. Di ka naman magkakaroon ng grupo kung di ka gwapo. That's the reality. Na kaya ka lang kinuha ng Tacoma kasi meron kang blessing personality. Blessing. Okay. Blessing. Billiards. Pleasing. Pinilit ko, di ba? Sinadya kong tumugma ng pilit para makarelate yung Tacoma. Yung round 1 mo kay Epi, isa lang yung rhyme scheme. Ano yon para kakaiba? Ni-rhyme mo yung epetetekes sa spaghettises? Pasta ka talaga. Kaya sa group chat, binubuli ka. Pinagtutulungan lagi si Jake. Paano sa GC ang ingay-ingay, yung pagiging pampam naka-activate kahit di siya kausap, nakikiepal. Dapat sa'yo tineterminate. Kamukha mo si Platito pero mapapel ka, so sino ka? Si paper plate. Gago. Pero wait. Ang hilig niya magsabi sa group chat ng mahal kita. Tanginan to. Lahat na lang ginagawa, pabida. Tangina, lagi siya nagsasabi sa group chat ng mahal kita. Tanginan to, di na nahiya. Lahat na lang gagawin ni Bautista, mapansin lang sa social media. Tapos pag walang nag-reply, ina-unsend, humihingi pa ng pasensya. Tanginan, lulupit nyo marong send. Sinasadya. Tanginan to, nahirapan daw siyang sulatan ako.
Marunong ka pala. Di halata. Gino-ghost right din daw siya ni 3D. Wow, addict talaga. Pwes saktong tinapat ka sa negro, magmumukha tong waka-waka. Ngayong ubos na yung Tagalog, it's time for Africa. Sira ulo. Walang banat, 7K. Okay. Mahirap tansyahin pa yung yung round 1. Magkaiba sila ng atake. Jokes yung kay Blizzard, kay 7K multis na may konting, diba, narinig naman natin yung mga multis ni 7K doon. May konting punchline pero hindi ganoon ka-solid, hindi ganoon kabigat yung mga punto. So mahirap pa i-balance. Siguro itatabla ko muna to sa 8 puntos. Blizzard nagrebat pero yun, ano pa? Hindi ganoon ka epektibo yung ginamit or nagamit ni Blizzard na mga references or na mga angulo. Ano pa, hindi ko masyadong natripan yung kung paano in-execute ni Blizzard yung rounds niya. On off alam mo yon, may setup siya na okay, papalo sa ganito, malakas. May setup siya na ganito, hindi ganoon kalakas yung impact. Ganun, basta on off siya, hindi siya ganun ka solido. Ganun din naman niya kay 7K, multis, may konting mga stutter, hindi niya na perform na maayos, hindi nagtutuloy-tuloy. Ano pa? Overall na lang siguro para sa akin, ayoko naman ibigay kay 7K ng walang dahilan. Ayoko ibigay kay Blizzard ng walang dahilan. So itatabla ko muna to sa round 1. Yung round 1 itatabla ko muna. So bigyan ko to ng 8 puntos parehas. Tabla ko muna yung round 1, guys. Mahirap i-power scale yung ganitong klaseng style clash. Iba, hindi sila nagtagpo sa gitna May kanya-kanya silang dinaanan sa round 1 kaya hindi nagtagpo yun. Kaya, yun, tabla muna sa 8 yun. Kung bakit eto tinapat? Wala rin akong ideya, kaya ako'y nagtataka din, boy. At kung usapang patawa, iba pa din yung witty talaga sa nagpapakakengkoy. Bakit? Di ba kapag sinabi kong pogi ako, mayayabangan tong lahat? Habang ikaw kapag sinabi mong pogi ka, alam nilang joke agad. Pero sige, may kulit daw kasi yan. Kaya nakaapa ka sa big stage, fuck you! Oo, mapapatawa mo sila sa live, pero wala kang replay value! Kasi may tonong loko lang yung boses, matatalo na ako. As if tanga ka! Alam naman nating lahat na walang panama ang karisma lang sa may bagsik talaga! Walang panama ang karisma sa may bagsik talaga. So siguro ang pinaka naging reference ni 7K dito yung battle ni Karisma kay Bagsik, na alam naman natin natalo si Karisma ni Bagsik doon, di ba? So siguro ayun yung naging reference ni 7K dito. So okay yun. Nama ang karisma lang sa may bagsik talaga! Rapper na tanga! Gusto umangat agad kaya yung pagbaba ang tulin. Huwag kang magbe-vape, mukha kang nagbabagang uling! Komedyante na galing pa sa flood. Ang kulit-kulit niya. Halatangang galing ka sa flood. Maputik-putik pa. Para matalo mo ko, dapat makachamba ka na yung berso hulihin. Tangina Blizzard pinangalan porket nag-yellow yung ngipin. Puro katartar! Ang solusyon niya naisip, bis, kahit kabit lang nung Guerrillas Grills. Tangina, kaya pala ang cheesy ng smile kasi pag ngumingiti, may sabit-sabit na mozzarella cheese. Tangina mo mag-toothbrush ka! Pero pag may nanakawan to ng linya, kinikredits naman niya sa owner. Gaya ng, Supreme, Fizz, Scratch, ginamit mo na yun kay Casper. Kumu, Luna, asan si Slack? Dapat salintana to sa battle rap itaboy. Wala kang respeto sa copyright nila, boy. Yung mga tipo mo yung kayang ibadibag ni Makoy. Hindi dapat si AK kundi ikaw yung dapat tumblingan ni siya, boy. Kasi yung kaya ka nalalaglag sa turna. Yung pag-iisip sa'yo ng angle, sa'yo hassle na. Magnanakaw ng linya para mapailaw bumbilya. Anong runner-up? Gago jumper ka! Pero pag-usapan naman natin yung kakambal kong si Platito. Sa GC ng Motus, lagi niya sinesend yung dinibdiban niya sa battle si Val.
Pagkabastusan, wala sa iyong pwedeng humigit. Utog na utog ka pa habang sinasabing sana banggain din ako ni Platito kasi yung dede dumikit. Ilalahad ko na dito lahat. Alam nyo na mali ang nasaksihan. Kasi babanggain ka lang ni Platito kapag Wala akong nakikitang dahilan. Tangina, meron na naman. Bugbog si Blizzard dito sa mga singit moments. Tangina, ang lutong pa nun. Nadibdib nadibdiban si Blizzard doon, tol. Tangina, sa round 3 meron pa ba? Meron pa bang lalabas sa round 3? Tangina, sabi na nga ba eh. Ayoko lang kasi pangunahan kasi baka mapahiya ako. Sabi, dun pa lang sa pumwesto sa likod si Platito. Tapos may mga reference or may mga sinabi si 7K kay Platito. Doon pa lang nakutuban ko na siguro lalabas si Platito dito. Pero hindi ko na masyadong inelaborate kasi lumabas na si Amari sa round 1 eh. So hindi ko ina-expect na, parang inisip ko hindi naman siguro sa first 2 rounds may lalabas na ganun. No, hindi ko ina-expect yun. Pero yun, expect the unexpected talaga sa battle rap po siya. So ayun, first 2 rounds may pinalabas si 7K. So sa round 3 meron pa ba? 7K meron pa ba sa round 3? So tignan natin yun. Pero ayun, bugbog si Blizzard. Sihan. Ilalahad ko na dito lahat. Alam nyo na mali ang nasaksihan. Kasi babanggain ka lang ni Platito kapag Wala akong nakikitang dahilan. Palag Blizzard, di yung puro patawa. Sinali ka lang sa motos para masigurong tanga ka. Pero sige, ipakita mo kaya mong makipagpalitan sa engkwentro. Pero baka nakakalimutan walang ganap na Blizzard sa impyerno. Time. So ayun, kung ano yung performance ni 7K sa round 1, ayun din yung nakita ko sa round 2. Hindi bumaba yung level, hindi tumaas. Basta na-duplicate lang, na-replicate lang ni 7K yung kung ano yung pinakita niyang performance sa round 1. Yun lang, na-double lang. Kumbaga, parallel lang yun, no? Iisa lang. So, yun lang yung napansin ko na na nagulat lang ako dahil may lumabas na naman sa rounds ni 7K. So, kaabang-abang tuloy yung round 3 niya kung sino yung papalabasin niya sa mga verses niya. So, una Amari, tas ngayon Platito. Sa round 3 sino? Sa laban niya kay Epitetico, si Casper. So, favorite ni 7K magpalabas ng mga battle MC or battle FMC. So, round 3, aabangan natin kung meron siya palalabasin. Yan na yung kaabang-abang doon. Pero, content, punchline, haymakers, overall performance, 7K sa 1 and 2 parehas para sa akin. So, sana yung gawing atake ni Blizzard dito is maging parehas na sila. Kasi ang hirap kapag may kanya-kanya silang estilo tapos hindi sila nagtatagpo sa gitna. Ang hirap balansehin nun. Katulad nung round 1 na puro joke si Blizzard. Sa round 1 naman ni 7K, more on technicalities eh. So, tignan natin sa round 2. Blizzard. Dalawa ng babae. Ang sarap mga tol. Platito, mamaya ka sa akin, kukunin ko yung 2 Dragon Ball. Tangina. Ano yung sinabi mo kanina, Boy Jacol? Uling? Ha? Ganun ako tol. Uling daw ako na nagbabaga. Pero malamig. Charcoal. Sorry. Antonym, sorry Hindi ko sadya. Mapunta tayo sa yung MC name. 7K. Wow. Parang allowance ko everyday. Yung pangalan niyang 7, nilagyan niya ng K para malamangan niya si AK. Kung ako tatanungin, maliit pa yung halaga. May naiisip ako mas okay. Kung gusto mo lumago yung pangalan mo, palitan mo ng SK. Sinumbatan niya pa si Andre na di nakapagpatayo ng bahay. O, anong problema mo? Matapobre ka. Porkit pangalan mo, hango sa pera, pakiramdam mo, ang taas mo na. Sumusuporta kami ng walang TF. So, di namin kailangan ng pera. We don't need your money.
Marian Rivera! Nakapasok ka lang naman sa liga, hindi dahil sa magaling ka. Kaya ka lang nakasali sa Motus para si LCP makapagpahinga. O kapag nangangalay si LCP, siya naman humahawak ng camera. Itong Motus naging modus kasi nagpapatupad kayo ng palit pera. Pero teka, nabalitaan ko, lagi ka raw tulala. Nung debut battle mo, paano yung inaasam niyang mano-mano, walang dumating, buena mano. Mangiyak-iyak na nung si Gago, kulang na lang magsampa ng reklamo. Akala ko ba ikaw si 7K? Eh ba't ang senti mo? Ha? Okay. Kulang, tangina, buti na lang tinulungan siya ni Jericho. Pero si Gago walang mudo. Ang usapan doon, kampi kayo. Ang ginawa mo, tinitira mo. Ang nakakapang-init pa ng ulo, hinamo pa si Casper at Espero. Kaya ka tinatawag na Sasuke kasi lahat inaaway mo. Tangina mo, plastic na tao. Napakapangit mong kaibigan. Alam mo, mapapayo ko sa'yo, kumalma ka rin paminsan-minsan. Palaaway ka masyado. Hindi ka deserving pamarisan. Mas okay pa sa'yo si Katana, kahit mukhang masama, palabati naman. Kung si Katana, sugo ni Kristo. Ito, alagad ni Wi-Fi. Real talk mga men. Todo sip-sip to kay Boss Bars, kulang na lang magpaalipin. Mayat-maya tinatawag niyang pinuno. Nakakatawa lang kung iisipin na lagi niyang binibida yung baliw parang Miracle in Cell. Number 7! 7 naman! Yung galawan mo, palpak! Sinangla niya buhay niya sa impyerno para mabilis siya sumikat. Tangina, gusto mo pala pumunta sa dagat-dagatang apoy? Pwes matutupad na yan sapagkat sasabihin ko sa round 3 chak pag-iinitan ka ng lahat. Abangan nyo! Ha ha ha! Mas baliw ako sa baliw na boss mo! Gago, malakas yung round 3 ay round 2 ni Blizzard, pero hindi ko pa rin pwedeng bigyan ng ano eh. Hindi ko kasi makita kung ano yung pinagkaiba ng dalawa, no? Hindi, mali. Nakita ko kung ano yung pinagkaiba ng dalawa. Hindi ko lang ma-distinguish kung sino yung nakakalayo. Kasi yung atake, ito, round 1 muna ulit Ang atake kasi ni Blizzard sa round 1 more on jokes. Si 7K naka-multis, naka-4-bar setup. Basta, diba? Iba, technical. Iba yung, kumbaga, sa estilo nila, malakas sila doon. Pero para sa akin hindi talaga nagpang-abot 'yun eh. So hindi nagkita sa gitna yung mga bara nila, kaya hindi ko pa talaga matansya yung round 1. Then pagdating sa round 2, kung ano yung pinakita ng performance ni 7K sa round 1, ayun din naman yung nangyari at yun din yung nakita natin sa round 2. Kaya para sa akin tabla pa rin 'yun, tabla yung round 1 and 2 ni 7K. Pero pagdating sa round 2 ni Blizzard, iba, no? Pero iba man yung atake niya kasi nawala ng jokes yun, pero para sa akin may kulang pa rin in terms of punchline tsaka mga punto no? Mas agresibo lang si Blizzard dito sa part na to, pero sa content same. Nag-iba lang siya ng approach, nag-iba lang siya ng atake kasi nawala yung mga comedy. Andun pumasok na siya sa pagiging technical, no? Pwede ko masabing yung round 2 pwede kay Blizzard John, pero hindi pa klaro sa effectivity parehas silang sa effectivity para sa akin mas lamang si Blizzard doon, pero sa content, 'di ba? Sa content mas maayos kasi yung execution nito ni 7K So hindi pa ako makapag-decide. So tignan natin sa round 3. Di ko muna siguro iskuran yung round 2 kasi ito yung para sa akin so far pinakadikit so far itong round 2. I leave it blank muna sa round 2. Tingnan natin yung round 3. Bawi! King ina, ang baho ng hininga. Madalas niyong asar sa akin. Pogi, magaling mag-edit, iba pormahan, weirdo. Kailangan ko ba maasar doon? Itama nyo yan, lintek! Kahit ang tawag nyo doon, tawag ko dyan, inggit!
Ano pagmumukain mong hindi ako bagay sa karamihan? Tangina nito, inaasar akong kakaiba ng mga pare-pareho! Tama. Pero nung round 1 at... Okay, yung inaasar akong kakaiba ng mga pare-pareho. So, ano yun? Quotes yun eh, no? Quotes yun na... English yun eh, parang... Isa yun sa mga paborito kong quotes. Quotes kasi kaya medyo familiar talaga sa akin yun. So, parang ano yun? Ano yun? Nakalimutan ko na. They laugh at me because I'm different. I laugh at them because they are all the same. Yun yung yun yung quotes. Actually, mahilig kasi ako sa mga quotes before. Ngayon pa rin naman, pero hindi na ganoon kahilig compare dati. So nagsisave pa ako ng mga quotes, na mga ganun, yung mga sayings, mga motivational quotes, yun. Nagsisave pa ako sa cellphone ko. Kaya familiar sa akin yung banat ni 7K, pero di ko naman sinasabi na na ginaya or tinagalog yun, pero familiar lang kasi nga sabi ko nga mahilig nga ako sa mga ganong sayings or quotes. So ayun, yun nga yun, they laugh at me because I'm different, I laugh at them because they are all the same. So yun. Pare, tawag nyo doon, tawag ko dyan, inggit! Kasi, pagmumukain mong hindi ako bagay sa karamihan? Tangina nito, inaasar akong kakaiba ng mga pare-pareho! Pero nung round 1 at 2, in-expose ko na may pagka-rapist din si boss. Kaya pala botong-boto ka sa nakalaban kong Virgin Mepicos. Pero sa biyahe ng pagiging rapper nito, nilantad ko na may motibo lang siya makadali. Oo, everybody listen when Jake talks. We're not in the same boat. Pinapasakay niya sa trip yung mga babae. Sabay siya magre-rape jokes. Pinapasakay niya sa trip yung mga babae. Sabay siya magre-rape jokes. Fuck! Sa biyahe, gusto makadali ng babae. Rape jokes. O hindi ako nawala, ang tawag doon, fake taxi! Ano akala nyo, fake joke? Porket yung hang time sold, ngayon sabihin nyo sino mas mabigat mga letra kung yung punchline bold. Gago. Pinakita ko ng lamang ako sa angle. Gago. Debat, wordplay, delivery, rap skills, multi-holo, Ransky, metaphor, concept, punches. Susulitin ko na to, itsura, creativity, jokes, bars, hype at reference to. Kaya bakit pa ako matatakot sa mukhang aswang? Kung pinakita ko ng lamang ako sa lahat ng elemento. Puta, masakit kasi yun. mo ng pangit na mukha. Mukha ang dinadahilan mo kung bakit pangit ang duraamon ako. O, tangina mukha. Tangina mukha, ikaw ang mukha ng kamanyakan. Kaya inuulit-ulit ko sa iyong mukha kasi pinapamukha ko sa iyo. Oo, kontrabida, laban sa pabida. Aba, binunot mo, star. Kaya ngayong gaspangan, tangina may connection pa din sa mukha. Para binunong mo, Spars! Uy, gago! 3-0. Gago, bigyang luwas si Sino yun? Si Boss Bars ba yun? Tang-inang yan. Sabi na nga ba, may aabangan tayo kay 7K eh. So yun, nagpalabas na naman siya doon. Tang-inang lupit nun. Gaspangan, tangina may connection pa din sa mukha. Para binunong Boss Bars! 3-0. Gago. Siguro naman gets nyo na. Mula round 1 hanggang round 3, siguro naman gets nyo na. Lahat ng gagawin siksik. Sasuke nga, diba? Pinakita ko lang ang kayang gawin ng summoning technique. Gago, lakas. Strongest round. Di ako nanonood ng Naruto pero tangina strongest round. Sobrang epektibo ng ginawa niya doon. Ang nakakainis lang. Kahit marami ng bumabadibag sa'yo, kahit ang dami ng trumato ng pang-finish, hindi man lang masabi sa'yo yung tagline na ganito, trumabaho ng malinis.
Anong akala mo tapos na yon? Ganito dapat yung finale. Nag-iiyakan na sila, hindi pa man ako nakakalaban ng Brazilian armpit. Huwag na kayo sumigaw ng bawi. Time. Yun, so eto na. Pinakamalakas na round ni 7K. Tangin ang ganda ng pinakita niya. Regardless yung yung pagsasamon niya. Kasi tangin na may naka-setup pala yun dito sa round 3. No, Sasuke nga, 'di ba? Pinakita ko lang yung summoning technique. So, I'm not a fan of Naruto pero ang ganda lang ng pagkakagamit ni 7K doon. Yung reference ng Sasuke, no? Di ko alam, isa yun sa mga technique ni Sasuke siguro. Pero yun, ang galing, solid, no? Naka-set up pala yun sa round 3. Hindi natin namamalayan na set up siya ng ganun magpapalabas siya ng ganun, tapos sabay ang pinaka punchline pala nun is nasa round 3. Magse-set up siya sa rounds 1 to 3. Tapos, 'di ba? Lakas nun. So, strongest round ni 7K, feeling ko makakapag-generate na tayo ng dito ng paano ba? Makakapag-generate na tayo ng maayos na tawag dito. Puta, nawala ako, nag-choke ako nag-choke ako. Sorry. Basta ito yung pinakamalakas na round ni putang ina, nag-choke ako. Hindi ko ina-expect na mag-choke ako dito. Ito yung pinakamalakas na round ni 7K. Tignan natin kung ano yung bawi ni Blizzard dito. Palimbanat, Blizzard. Inang yan. Ano bang pwedeng ilabas dyan? Ako nasasagot ng pamasahe nyo pa uwi. Tangina. Hayop na yan. Buong round, ang dami mong pinalabas na FMC. Okay, narebat niya agad yun. Summoning. Inutil. Ang inan to, mukhang Gatsby. Hinahamon yung naka-gel. Ang inan to, game. Sorry. Inan, tinama. Yan. Game. Sabi niya kay Ronan, hindi naman to palabas ni Joel Lamangan, pero bakit ka nag-shasha sa turna? Putang ina, mali na nga, sinigaw pa. Yung Shasha, ginawa mong Chacha porkit si Ronan kamukha ni Raisa. O Shasha, kung natalo mo si Raisa May na taga-toda, pues ibahin mo ako. Tawagin mo akong Rupa May kasi todo na to, round 3 game. Mapunta tayo sa Tacoma. Pag may natatalo sa kanila, masasakit na salita ang kanilang banlawan. Tangina nyo. Ang lalakas ng loob nyo magsumbatan porque sa sulatan hati-hati kayo. Pero pag may nanalo, sasabihan ng mayabang. O diba, sobrang demonyo. Para lang yung pangalan, bumango, sariling kagrupo, dinadown ninyo. Dinadown ninyo. Downy. Mababait naman mga Tacoma. Ang kaso lang nakakapagtaka. Kada matapatan kayo ng camera, lagi kayong gumaganon. Ano ba kayo mga talangka? Ito, imbis na hamunin ibang MC, gusto niya kalabanin mga kagrupo niya. Saktong mga talangka nga kayo kasi naghihilang kayo pababa. Kaya nung kinasa yung Royal Rumble, woohoo! Tuwan-tuwa tong si brother. Pero binalahura ka ni Eds at pinagmukha ka ng beginner. Binalasubas ka ni Espero at dinurog ka ni Casper. At winalangya ka rin nung... Sino nga yun, yung Balbasarado? Basta yung kamukha ng boyfriend ni Tony Fowler! Tangina. Magaling to gumawa ng poster. Pagdating sa editing, the best. Yung mga gawa niya walang bayad. Kaya nagka-interest sa'yo si Eds. Pero pag nabuboring, nag-i-edit siya ng memes. It doesn't make sense. Gumagawa ng picture tungkol sa hip-hop. Yan si Hip Happens! Tangina mo, ikaw may gawa nun. Wag mo na piliting itangge. Anong rason para gawin niya yon? Wala lang. Palagi kasi siyang inaapi. Imbis kasi suportahan sa trip niya, binubuli pa ng mga sarili niya kakampi. Kaya gumawa ka ng kupal na Facebook page para palihim kang makaganti. Ano hindi? Ulul! Wag mo nang i-deny pa! Madalas yung post niya tungkol kay Makoy kasi malaki yung galit mo sa kanya.
Ano kala mo di ko malalaman? Sorry admin, bistado ka na. Wala ka kasing bilib sa akin, kaya ayan, ginulat kita. Ano Jake, gusto ba? Okay na ba yung bawat detalye? Di, lalagyan ko muna ng watermark bilang tanda ng pangyayari. Ngayong alam na natin yung may-ari, kayo na bahala bumawi. Wala akong inedit na picture pero may binaboy akong imahe. Putaragis ka. Ano akala mo? Tapos na! Ganto dapat yung pinali! Round 1 pa lang, nirasengan ko na! Wag na kayo sumigaw ng Sasuke! Chidori! Gago, lakas ng round 3 ni Blizzard. Tang inang battle to. Tabla to all 3 rounds, min. Tabla all 3 rounds to para sa akin. Round 1, pinaka ano sa akin yan, pinaka mahirap na round para i-judge kasi naging same sila ng nag-focus sila sa kanilang stilo. So hindi talaga yun, talikwas talaga yun, parang nakaganon. Basta hindi yun magpang-abot sa gitna. So ang hirap ng round 3 ang hirap ng battle na to. Pwedeng kay 7K, pwedeng kay Blizzard, no? Pero sige, umpisahan natin sa ganito. Round 1, sabi ko nga sa inyo, talikwas nga yun, 'di ba? Hindi yun nagpang-abot. Kung ano yung estilo ni 7K, naging malakas siya doon. Kung ano yung naging estilo ni Blizzard, naging malakas siya doon. So para sa akin, sobrang hirap i-judge nun kasi A-game sila dun parehas, or kahit hindi sila A-game dun sa kanilang estilo na pinakita sa round 1, mahirap pa rin i-distinguish yun, kaya itatabla ko yun sa 8. Round 2, sabi ko nga ito yung pinakadikit kasi naging malakas yung performance ni 7K dun, tapos yung Blizzard humabol siya dun. Para sa akin mas naging effective lang si Blizzard sa round 2 kasi may mga suntok siya na pasok Si 7K, andun pa rin yung atake niya. Diba? So, ito, sabi ko nga sa inyo, I leave it blank sa round 2. Pero para sa akin, I'll give it to Blizzard sa round 2. Sa score na 9-8. So, 16-17. Then, pagdating sa round 3, konting-konti lang yung round 2 kaunting-konti lang. 8.9 kung susumahin. Kung pointing system, 9. Tapos 8.9. Ganun lang kadikit yung round 2. Lamang si Blizzard sa effectivity, sa punchline tsaka sa punches, haymakers, doon lumamang si Blizzard sa round 2. Pagdating sa round 3, putik, mas humirap pa kasi akala ko solid na yung performance ni 7K doon. Solid talaga yung naging performance ni 7K doon, pero bumanat si Blizzard. Ang tindi rin nun, ang bigat pa rin nun ng mga punto niya. So, gahibla pa rin to. Bibigay ko kay Blizzard. Sobrang konti lang. Anyone's game. Either way, round 1 talaga sobrang dikit. Tabla yun para sa akin. Walang lumamang doon. Wala akong nakitang lumamang si ganto, si ganyan. In terms of punches, haymakers, jokes. Tabla yun. Malinaw. Round 2 and 3 para sa akin, sobrang dikit. Pointing system, kung gumagamit ng pointing system, 8.9 to 9 lang. Ganun lang kadikit yung puntos nun. Na sobrang lupit nun, sobrang ganda ng performance ng dalawang battle MC na to. In terms of punches at effectivity, haymakers, punto, mas nagustuhan ko yung pinakita ni Blizzard sa round 2 round 2. Pagdating sa round 3, bumana si 7K. Ang ganda nun, ang lakas nun, yung setup niya na pagpapakita ng summoning technique, dito pala yun sa round 3 magpo-fall, solid yun. Pero yung mga mabibigat na punto ni Blizzard, dito rin niya siniksik. So naabutan niya yung performance ni 7K para sa akin, at naabutan niya, tapos umangat pa siya ng konti. So round 1 tabla, round 2 and 3 bibigay ko yun kay Blizzard sa score na 9. So 899, ilan yun? 899. Yung Blizzard, yung 7K, 888 yun para sa akin. So 24 points. Takin na sayang, sobrang lakas sana ni 7K sa round 3. Pwede kong ang ibigay ng 9 yun tapos 10 si Blizzard. 'Di ba? Pwede yun. So sige. Ibayin natin yung scoring. Round 1, 8, round 2, 8,
Tapos round 3, 10. Round 3, 9. So, ilan yun? 25. So, 25 points para kay 7K. 8, 8, 9. So, malinaw yun. Diba? 25. Round 1 to 3 ni Blizzard. Round 1, 8. Tapos 9. Tapos 10. So, I think that was 27. That is 27. So, 27 to 25. Round 1 tabla, 2 and 3 Blizzard yun para sa akin. Ang inantindi ni Blizzard dito, men. Pero, maintindihan ko kung kay 7K yung panalo dito. Kung kay 7K yung panalo, hindi ko pa kasi napapanood to eh. So, maintindihan ko kung ibibigay ng mga judges kay 7K yung panalo dito kasi deserve din naman niya. Pero, sa point of view ko, mas maganda lang, mas nagustuhan ko lang yung mga performance, ay yung naging performance ni Blizzard sa punto, sa mga haymakers, saka sa punchline, saka yung pagiging siya lang, no? Score sa akin yung pagiging siya lang kasi syempre lumakas yung rounds ni 7K dun sa pagsasamon niya eh. Although sabihin nating set up yun sa round 3, still, kinailangan niya ng linya ng ibang MC or FMC sa crowd. Tapos si Blizzard naman nilabanan niya. Parang ang nangyari kasi 3 versus 1, nilabanan niya yung 4. Ay, 4. No? Parang nilabanan yung 4 nang siya lang mag-isa. So ang lakas nun para sa akin, hindi niya kinailangan ng spit or delivery or deliver ng ibang MC. So yun, siguro yun yung pinakahatol. 1 tabla, 2 at 3 Blizzard. Isang beses para sa laban nyo. 1,000 subscribers. Siyempre, pedestal 3 tournament namin na magaganap yan next year. Ang boto ng Urado, Dikit to. Para sa akin, dikit to dapat. 5-0. Uy, 5-0. Pero Blizzard ako dito. Sana Blizzard. Mag-ingay para kay Blizzard. Blizzard talaga yon tol. 2 and 3 para sa akin. 2 and 3 malinaw na kay Blizzard yon. Pero palag yung round 2 and 3 ni 7K. Dumikit yon pero naunahan talaga siya ni Blizzard doon. So Blizzard. Karma. Yan, salamat pa rin kasi classic yung binigay ni 7K. Hindi ko ina-expect yun. Ayusin pa natin sa mga susunod props. Yun, congrats kay Blizzard, ang lakas nun. Shoutout sa Blip Floating, sa Sin Zone Rap Battle, si Sig Repeat, kay Madam, sa Kumu Boys, sa Henley, sa Northwalk, kay Tissue at Polok, sa pinsan ni Tissue, si Baste, sa Longga, kay Madam Kaaway, kay Iseli Will, syempre sa girlfriend ko, Gemma. GK, pinoto ko si Blizzard. Round 1, inedge ko siya kay Blizzard. Tapos round 2, tinabla ko siya. Round 3, na-close ni Blizzard ng maayos yun. Tapos ito na ata yung pinakamalakas na battle na point ko kay Blizzard. Tapos kung baliktad siya na huli si 7K, medyo may chance pa siya manalo. Kaso nga lang, ang ganda lagi ng baliktad. Yes, totoo yun. Yung pamoso. Binoto ko si Blizzard all 3 rounds. Pero hindi porket all 3 rounds yun, hindi malakas yung ginawa ni 7K. Siguro ang scoring ko dun ay 10 tapos 8, 10 to 8. Mas marami na talaga nagiging moments pag si Blizzard na yung umaatake. Tsaka mas magaganda yung mga enders niya. Pero props pa rin kay 7K, ganda ng mga move base rhyme skills. Blizzard. Round 1, round 2, tie. Round 3, doon, binigay ko yun. Tama yun. Maganda yung ni JN dito. Round 1 and 2 tie. Konting-konti lang kay Blizzard. Ayun, salamat sa pag-quote ng linya ko para sa dalawa na to. Salamat. Sequence. Sequence. Round 1, dikit pero para sa lumamang si 7K doon. Punchline counts. Tapos sa round 2, mas nag-step up si Blizzard. Kaya binigay ako sa round 2 si Blizzard. Tapos yung round 3, grabe yung bakbakan nila sa third round. Lumamang lang ng konti si Blizzard para sa akin doon.
Kaya ang binoto ko si Blizzard, solid yung laban na yun. Yun, nasabi naman nila lahat 7K Blizzard. Yung round 1 hanggang round 3 binigay ko kay Blizzard. Malakas naman yung banat ni Sasuke, kaso mas malakas pa rin yung banat ni Naruto. So ayun, malinaw naman yun, no? So tangina, dalawang review pa lang ako ngayong araw, pero grabe na yung yung siksik na mga bara sa utak ko, tangina. Lupit kasi nung unang battle na review natin, yung FMC Royal Rumble. Tangina, kung napanood niyo yung review ko doon, sobrang sulit nun, sobrang solid nun. Tapos biglang 7K tsaka Blizzard, hindi ko in-expect na ganito yung magiging outcome ng battle. Sobrang ganda, sobrang tikdikan, no? So yun, buti tumama yung boto natin. Na kay Blizzard sa rounds 2. Although wala tayo naging kaparehas na paghimay sa per round, pero rounds 2 and 3, malamang yun ay para sa akin nakuha yun ni Blizzard sa konting lamang. So ayun, shoutout Jeneline Piloton sa pag-request ng 7K tsaka Blizzard. Sana nagustuhan mo yung review ko. Sana patuloy ka sumuporta sa channel natin. Sana napanood mo. So yun lang. Shoutout Jeneline Piloton. 7K vs Blizzard, sobrang classic ng battle. Ang ganda nun. Dikit yun. Anyone's battle or anyone's game or either way. Pwedeng kay 7K, pwedeng kay Blizzard talaga yun. Pero props sa inyong dalawa. So kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.